Di dapat umalis sila dyan. Ang strategy kasi po ni Pacquiao, sabi ng ating mga authorities, ginagamit yung mga members para maging human shield. O ngayon, may mga nag-collapse niya, mamasamain nila yung presence ng ating mga authorities. Yung mga kapulisan natin, may mandato sila to serve the warrant of arrest. Kung may mag-collapse sa kanila, kasalanan ba yon ng mga pulis? Ibig bang sabihin, pag may natroma sa kanila, authorities, yung PNP natin, hindi na dapat po magtrabaho para hulihin yung kanilang leader. Ganun ang objective na gusto nila mga kababayan na ma-achieve. Huwag kayong padadala mga members ng PNP sa drama nila. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Right now mga kababayan, may nangyayaring action drama doon sa compound po ni Pacquiao kasi nag-serve uli po ng warrant of arrest ng ating mga kapulisan. Ngayon, sigurado na may mga sasabihin na naman sila, this is a harassment. And in fact, yun po ang sinasabi nila palagi. That is their narrative, propaganda narrative, mga kababayan. Para i-shield yung puganting pastor na si Pacquiao. Lahat ng mga taga-Finta Kingdom po, pati yung mga kaalyado ng politiko. Si Inday, nang bawasan po mga kababayan ng PNP security, harassment daw, political harassment. Si Attorney Harry Roque nang i-contempt at ikulong ng 24 hours, abuse of authority daw at harassment. Pari-parehas po ang script nila. Yung investigasyon sa Congress na sinabit po si Digong ng dalawang witnesses po na yung tatlong drug lords ginawang dinuguan, demolition job daw. Kung hindi demolition job, political harassment. Huwag kami mga taga-Finta Kingdom, isoko na ninyo itong si Pacquiao para magkaroon siya ng hustisya. Sige ang sat-sat ninyo ng hustisya. Sigaw kayo ng sigaw ng hustisya. Paano ninyo makukuha yung hustisya? Kung hindi siya haharap sa hustisya, sa husgado, yung mga alleged victims niya, ganon din yung sigaw, hustisya. Ito yung ngayon ang balita mga kababayan. PNP storms Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City to arrest Kibuloy. Cap serve warrant of arrest versus Kibuloy in Davao City anyo. Tapos pakalat sila ng video mga kababayan, yung SMNI. Pakalat ng video na isang estudyante po ang nawala ng malay kasi na-trauma daw. O yan po, tinatakbo po. Ano yan tingin mo, Mr. Maravillas? Kaya nga yung tawag ko sa introduction ng ating video mga kababayan, action drama. Ang action nandun sa pulis kasi tinutupad nila, umaksyon sila kasi tinutupad nila yung kanilang mandato, yung kanilang trabaho para iserve po yung warrant of arrest. Yung drama po, ito na nga po, may drama sila na inihanda yata. Malamang kasama ito sa script para sa propaganda nila. Gatungan yung mga tao na magsimpati sa kanila kasi sa pag-serve ng warrant of arrest, sasabihin nila excessive force. Yung mga interviews po ng SMNI, yung kanilang mga opisyal po sa Kingdom, sinasabi nila na yung ginawa ng mga authorities na paggamit ng excessive force, sa kanila excessive force, naging traumatic experience sa mga members ng Kingdom. May makakita pa lang anya na pulis, sabi ng isang opisyal nila, nanginginig na anya yung mga taga-Kingdom. May ganon. Gusto ninyong i-project na ang presence ng presence ng ating mga authorities, imbes na maging safe ang kanilang pakiramdam, nagiging trauma sa kanila. Makakita pa lang ng pulis daw po, nagtitremble na. Matindi mga kababayan yung linya nila ng propaganda. So gusto ninyong mangyari, wala na tayong pulis to serve and protect sa ating mga mamamayan. Kasi yung mere presence ng ating mga authorities, natatrauma na kayo. Tigilan ninyo yung inyong drama. Ginagawa ninyong shield yung mga civilians dyan para hindi makuha, hindi ma-arrest si Pacquiao.
Alam yan ng ating mga authorities at alam ng mga mamamayang Pilipino ang style ninyo. Parang yung doon sa Israel mga kababayan, yung mga Hamas, yung mga civilians ginagawang shield. Pero yung mga Israeli soldiers po, hindi nagpapadala sa ganong uri ng drama ng mga Hamas. Nakakuha yata kayo ng idea? Ibigay ko sa inyo muna mga kababayan yung mga kwento rito. So, sabi dito sa balita, yung PNP officers launch a large-scale operation sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City early in the morning kanina para po aristohin itong sex offender and human trafficker na si accused sex offender and human trafficker na si Apollo Kibuloy. Ayon sa report po ng GMA News Super Radio Davao, hundreds of officers from the PNP Regional Office 11 pala. Sabi mga 2,000 daw, sabi ng report ng TV5, pero dito hundreds. Gathered at the compound's entrance doon sa Buhangin District early in the morning kanina. Then yung mga police pumasok po sa KOGC compound mga bandang 5:27 in the morning at nagsimula sila na gawin yung search kay Apollo Kibuloy. Sa paliwanag ni Davao City Police ni Brigadier General Nicolas Torre, PNP Region 11 Director, na yung dalawang warrants of arrest had been issued against Kibuloy kasama yung mga kasabwat niya. So bawat warrant may 5 co-accused. Sabi po ni Davao City Police spokesperson Police Major Catherine De La Rey, sinisiguro nila na yung search sa loob ng compound, which spans 42 buildings, napakarami po, would be thorough while minimizing the risk of harm. Yan po, napakalaki talaga ng compound. Eskwelahan yata itong isang ito. So itong operations na ginawa ng ating PNP, pangalawa na po ito. It is after na kahapon, nagsalita si Senate President Chis Escudero, nakakaya na niya yung nangyayari ngayon. Para niyang sampal sa mukha ng ating kapulisan na yung isang tulad ni Pacquiao, hindi pa nahuli ng ating mga authorities. Kaya siguro, immediately gumalaw na yung ating mga authorities. Pero I think, baka matagal na rin ito mga kababayan na naka-schedule. Alam naman ng ating mga kapulisan yung kanila pong trabaho. Pero siyempre, nakatulong din yon na mga statements na pinalabas po ni Chis Escudero kahapon. Kasi parang hindi maganda na parang walang ginagawa na seryoso talagang hulihin at iharap sa husgado itong si Pacquiao. So maganda itong ginawa ng ating mga kapulisan. Yan po yung pumosisyon kanina na umaga. Riot police secure the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City as a warrant of arrest is served against Pastor Apollo Kibuloy ngayong araw na to. So ito yung video published by Manila Bulletin mga kababayan. Panoorin daw natin. A short video lang po siya. Pinasok na po sa likod, iniba yung gate po namin, sir. Iniba po yung mga bangko namin, nag-amol ba, sir, magkasamahan po ninyo, sir. Narinig yung mga announcement niya, di ba? Siya mismo po, gamit po ang alambarahas. Dahil may babaril po kayo, dahil nasa authority po kayo, tatapan-tapakan niyo na lang po ang aming po mga karapatin po niya. Numero sinunod po namin. Wala pa po natapos sa negotiation, pinasok na kami doon sa likod. Ano pong tawag yan? Ayan po mga kababayan yung short video ng sitwasyon doon kanina. Tapos ito yung video ng SMNI mga kababayan na sabi may nag-collapse na isang estudyante. Ayan po. Ano sila nagulat? Dalawa daw. Nagulat daw dahil sa mga pulis. Tingin ko kasama ito sa drama nila para masamain mga kababayan, masamain yung ginagawang operations ng ating mga pulis.
Wala Yan. din sila nagpatubang. Wala. Hindi dapat umalis sila dyan. Ang strategy kasi po ni Pacquiao, sabi ng ating mga authorities, ginagamit yung mga members para maging human shield. O ngayon, may mga nag-collapse niya, mamasamain nila yung presence ng ating mga authorities. Yung mga kapulisan natin, may mandato sila to serve the warrant of arrest. Kung may mag-collapse sa kanila, kasalanan ba yon ng mga pulis? Ibig bang sabihin, pag may natroma sa kanila, authorities, yung PNP natin, hindi na dapat po magtrabaho para hulihin yung kanilang leader. Ganun ang objective na gusto nila mga kababayan na ma-achieve. Pag kayong padadala, mga members ng PNP sa drama nila. Ito siya mga kababayan, tinatakbo para ayun. Ayan po, madrama po. Ayan. Di ba? Ganon yung drama, mga kababayan ng mga taga-kingdom, para masamain yung presence ng ating mga authorities na nagsiserve ng warrant of arrest. Kaya yung appeal ng ating mga kapulisan sa kanilang leader, sumurrender kasi ng mapayapa. I-turn over niya yung kanyang sarili sa ating mga otoridad. Voluntary surrender yung dapat niyang gawin. Kung ayaw ninyo ng ganitong eksena, di ba? Mismong yung administrator ng property po ng kingdom, yung dating Pangulong Digong, alam daw niya kung nasaan si Pacquiao. Pero secret, saan ka pulutin na? Dati kang Pangulo, ganun ang sasabihin mo? Di ba parang nakakaloko? Abogado siya, dapat siya mismo ang nag-advise sa kanyang kaibigan. Pastor, naniniwala ka naman na hindi ka man guilty. Gawa-gawa man lang ito ng mga dati mong members. Mapera ka naman. Kayang-kaya mong kumuha ng mga magagaling na abogado. Sigurado na mapapawalang sala ka niyan. Kunting sakripisyo lang. Harapin mo na ang iyong kaso. Dapat ganun po ang advice ng isang matinong dating leader. Tama po? Pati yung mga senador na kaalyado nila, pati si Inday, pati yung abogado, dapat ganun ang advice ng kanyang abogado mismo sa kanyang kliyente. Tama po mga kababayan? Sabi nga natin, si Dilima, kinaso ni Digong, nagpakulong po, inarap ng patas. O ngayon, nasa labas na po kasi gawa-gawa man lang po pala ni Digong yung kaso laban sa kanya. Kung ito, the same, gawa-gawa yung kaso laban kay Pacquiao, sigurado pong mapapawalang sala siya sa husgado. Makakamit niya yung hustisya with all the influence and money na mayroon siya para kumuha ng pinakang magagaling na abogado sa balat ng lupa. Di ba? Napakayaman niya. Kaya sabi po ni Secretary Abalos ng DILG, wala man anyang excessive force na ginagamit yung ating mga kapulisan, kundi ginagawa lang nila yung kanilang trabaho in serving arrest warrants on Kibuloy. Yan yung response mga kababayan ni Secretary Abalos sa akusasyon na gumamit na naman ng excessive force yung ating mga kapulisan. Siyempre, dapat marami. Alangan 3, 4 or 10 lang. Napakalawak ng compound, napakaraming buildings. So kailangan batalyon. Importante, walang abuso. Kaya nga ang ginawa ng ating mga kapulisan, mga kababayan, nag-establish sila, naglagay ng sariling kamera. Ito, report mismo ng SMNI. Tingnan, mga pulis na lumusob sa KOGC, naglagay ng kanilang sariling CCTV sa loob ng compound. So tama to para dokumentado. Hindi mapiki yung video. Tama? Baka gawan pa sila ng kwento. Kaya po, sariling kamera para sigurado. So sabi dito sa balita, nanawagan muli itong si Abalos kay Kibuloy na mag-surrender na lang at harapin yung mga kaso laban sa kanya para maibigay niya yung kanyang bersyon ng kwento in the court of law to spare everyone from any chaotic incident in unfavorable circumstances.
Tama. Itong ginagawa nila para may madamay, may magamit sila. Pag may nadamay po na nasaktan sa kanilang mga members, may magagamit na silang propaganda laban sa gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin nila, Berdugo. Tulad ng tatay, diktador, berdugo, mamamatay tao. Ganun po. Huwag kami, kaya pa siguro yung ating mga kapulisan, naglagay po sila ng sariling kamera para hindi sila magawa ng kwento. Yes, sabi po ni Abalos, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. Mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya para maklaro lahat because these are very serious allegations. Sagutin mo na lang anya ng diretso yung mga charges laban sa'yo, kung baga totoo o hindi. Admitting never knowing Kibuloy personally, Abalos stated respecting the Kingdom of Jesus Christ religion and his inner self, but insisted that the law should always prevail. Tama. No one is above the law, mga kababayan. Ang problema sa kanila, yung kanilang paniwalang mali. Sa Bible po, pastor siya. Sabi sa Bible, let every soul be subject unto higher powers. Dapat pasakop ka sa gobyerno. Pag sinabing pasakop ka sa gobyerno, pasakop ka sa batas ng gobyerno. Yan po napakalinaw ang turo ng Bible po. Kung talagang totoo siyang totoong guro ng salita ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 13 verse 1 to 2. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained by God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Yan ang turo ng Bible sa pagpapasakop sa gobyerno. Walang itinuturo po ang Bible na rebellion sa gobyerno. Wala, bawal sa Bible ang rebellion sa gobyerno. Kailangan pasakop ka sa mga authorities, governing authorities. Kasi daw, itong mga governing authorities, they are ordained by God na lagay sila sa posisyon, hinayaan sila ng Diyos para maging tagapagpatupad ng batas for law and order. Napakalinaw. Romans 13 verse 1. Submission to governing authorities. Yung full text mga kababayan, full chapter. Ayan medyo mahaba-haba. Hanggang chapter hanggang verse 7. Ayan let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. So walang governing authorities dito, walang gobyerno sa buong mundo, sa mga bansa sa buong mundo kung hindi inayaan ng Diyos. Inayaan siya ng Diyos. At kung may mga pagkakasala man po yung mga governing authorities, may pananagutan din sila sa batas. Kaya nga no one is above the law. Kahit ka pangulo o dating pangulo, kahit ka pa pastor. Ang problema kasi, paniwala ninyo, kayo yung may-ari ng mundo, the universe. Yan ang problema dito sa grupong ito. Nasobrahan, pinalitan mga kababayan yung authority ng mismong tagapagligtas, yung ating Panginoong Jesucristo. Pinalitan yung upuan ng ating Panginoong. Dadaan daw sa Kanya, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako lang ang daan. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Kinuha yun ni Kibs. Siya na yung daan. Maling turo kasi ang nakuha ng mga taga-kingdom. Kaya yan tuloy kayo. Yan ang sinapit ninyo. Pati ng leader ninyo. Mali yung turo O ngayon, ayaw niyang magpasakop. Mag-submit sa governing authorities which is against the word of God. Napakalinaw, submission to governing authorities. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Kaya tingnan ninyo, yung mga nag-rebel din nung panahon ni Marcos,
Ano yung inabot po sa ating mga authorities? Damnation. Napahamak sila kasi nagrebelde nga eh. Kasi ang rebellion po, bawal sa Bible. Eh yung ini-encourage ninyo dyan sa Davao na mag-separatist rebellion na kayo sa Mindanao, that is against the teaching of the Word of God. All types of rebellion, rebuilding pari, rebuilding komunista, rebuilding anak, lahat yun bawal sa Bible. Basta rebellion. Alam ba ninyo kung sino ang author ng rebellion? Ang unang nag-rebellion? Si Satanas mismo. Kaya turo ni Satanas po yung rebellion. Nag-rebel siya against God. Kaya siya ay itinakwil. Si Satanas po, isang angel siya. Nang mag-rebel siya against God, ayon, tinapon siya. Yun ang fall of Satan. The former angel. Angel pa rin siya, fallen angel. Ang sinusunod kasi ninyo, teaching ng fallen angel. Hindi ninyo alam, kala ninyo kung ano lang, magbasa kayo ng Bible na guided with the Holy Spirit. Hindi yung evil spirit yung guidance ninyo. Kaya tingnan ninyo, napasama, nasabit sa kung ano-anong asunto. O ngayon, kung hindi totoo, tama si Abalos. Unless proven guilty otherwise, innocent pa rin ang treatment sa'yo. But you have to surrender to authorities to defend yourselves pala may mga kasabwat in court. In the court of law. Ganon dapat. Yan napakalinaw. Ang hindi daw magsumunod will bring judgment on themselves. So kayo mismo ang nagbibigay ng dahilan para magkaroon kayo ng mas matindi pang problema. Magkakaroon kayo ng judgment dahil sa natural consequences ng inyong mga ginagawa. Tapos ituturo ninyo, isisisi ninyo sa gobyerno. Iayaw ninyong magpasakop sa gobyerno. Doon pa lang, mali na kayo. Surrender to authorities. Yan ang napakalinaw na turo ng Bible. Submission to governing authorities. Naintindihan na ninyo? Mga mangmang kasi kayo eh. Mga assuming kayong mga marurunong, sabi sa Bible. Ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Mga assuming eh. Ito yung katotohanan. Sabi diyan, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. So ang gobyerno daw, hindi iti-terrorize ang sinumang gumagawa ng mabuti. Pag gumawa ka ng mabuti, you will be rewarded. Yan ang sabi diyan. Hindi. Ang gobyerno daw, rulers hold no terror. Yan po. Rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Pag mabuti ka, ano yung kinakatakot mo? Pero pag gumawa ka ng masama, may kaso kayo. Kaya may warrant of arrest kayo kasi may kaso kayo, may nagreklamo sa inyo. At trabaho ng ating mga kapulisan na i-aresto kayo at iharap sa hustisya. Kaya sabi ni General Torre, tumabihan niya kayo kasi kami magsisimula na ng trabaho. Yan si General Torre, galing ito sa video, kuha ng SMNI. Tumabihan niya kayo. Okay. Sige na. Tumabi po kayo at kami ay magtatrabaho na. Tumabi na po kayo. Tumabi po kayo, kami ay magtatrabaho na. Kita mo? Tumabihan niya kayo. Ang kukulit. Tingnan mo yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi man kayo sumusunod sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Mali kasi yung turo sa inyo ni Pacquiao eh. Siya na yung son of God, self-appointed. Parang si Inday, self-appointed designated survivor. Sabi ng ating mga legal experts dito, wala man anyang self-appointed designated survivor dito sa Pilipinas. Sa Amerika, mayroon. Assuming kasi, mali yung mga natutunan ninyong turo. O ngayon, si Pacquiao, self-appointed son of God. Sino nag-appoint sa'yo? Asan yung appointment mo? Ipakita mo nga yung kasulatan galing sa Ama sa langit. Mayroon ka nun. In-appoint mo lang yung sarili mo. Pinalitan mo na yung Panginoong Hesus Kristo. Imagine, self-appointed son of God. Sa Bible po, walang ganon na self-appointed son of God. Mayroon, naturo po, adopted son of God.
Once you become a believer na ligtas, kasi tinanggap mo yung ating Panginoong Hesukristo as a personal Lord and Savior, you become an adopted son, hindi self-appointed son. Yan o, malinaw. In Romans 8:14 to 17, Paul wrote that as God's adopted sons, we become His heirs. See also Ephesians 1:11 and 14. If we are His children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Jesus Christ. Adopted po, hindi self-appointed son. Kasi po, yung Diyos, may isang anak lang siya. Bugto nga eh. Si Jesucristo lang po, ang anak ng Diyos. Kasi nga, bugtong na anak, may bugtong na may kapatid. Kasi naging self-appointed son of God. O di kapatid na ng ating Panginoon si Pacquiao. Kasi inappoint niya yung sarili niya. May ganon. Bigla ninyong binago yung turo ng Bible. May mga napaniwala din. Ayan ang problema ninyo. Yan o. Gumawaan niya kayo ng mabuti. Sabi diyan, Do you want to be free from fear of the one in authority? Then, do what is right and you will be commended. Pag gumawa ka niya ng mabuti, popuriin ka. Tingnan ninyo yung mga gumagawa ng mabuti sa ating gobyerno. Tulad namin. O, di kami, mabuti yung ginagawa. Tumutulong kami sa gobyerno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O di, we are commended by the President. In-invite pa kami sa palace. Tinakain kami doon. Sabi nila, insamada. Hindi man po ako kasama doon sa vloggers na binansagang insamada. Di ba? Gumawa ka ng mabuti. Then you receive commendation. Tingnan ninyo, yung gumagawa ng masama, paninira sa gobyerno. O pinag-abol ng gobyerno. Pinag-iimbestigahan ng gobyerno. Tulad ni Harry Roque. Ngayon si Pacquiao. Tapos si Digong. Kaninong kasalanan yan? Kung hindi sa inyo. Gumawa kasi kayo ng mabuti. Gumawa kayo ng masama eh. Siyempre, abulin kayo ng gobyerno. Mga loko to. Gagawa kayo ng mga paninira. Tinawag ninyo, bangag, bangag, bangag. May adik tayong Pangulo. May adik tayong Presidente. Asa pa kayo na itatrato kayong mabuti? Klarado ang sabi sa Bible, gumawa ng mabuti para ikaw ay will be commended. Yan o. Then do what is right and you will be commended. Gumawa kayo ng tama. Bakit daw? For the one in authority is God's servant for your good. Ang nasa authority daw, tulad ng Pangulo, mga officials natin, mga nasa PNP, mga sundalo, mga God servant sila, tagapaglingkod ng Diyos para sa tama. Naintindihan na ninyo, mga taga Pinta Kingdom. Sermon na po itong ginagawa natin na vlogging. Kasi pastor ang involved dito po eh. Yung pastor ninyo, mali-mali yung tinuturo eh. Turuan ko kayo ng tamang turo ng Bible. Kasi ako po, nag-aral ako sa Bible School. Alam ba ninyo na ganun ako? Nag-Bible seminary po ako. Kulang na lang sa akin yung mag-pastor. Sunday school teacher po ako. Nagtuturo ng Bible. Pero before ako naging Bible teacher po, broadcaster ako talaga, journalist. Kaya hindi ko man iniwan po yung pagiging journalist ko. Kaya ito yung trabaho ko. Kaya yung mga nagtatawag sa akin na pastor daw akong piki, doon pa lang po, hindi kayo nag-research. Doon pa lang, fake news na kayo. Mali, assuming kasi kayo eh. Kala ninyo, kilala ninyo ako. Bible teacher ako kasi graduate ako, hindi man pala nagtapos lang ako. Pero hindi ako nakasama sa graduation para sa pastoral. Kasi I think, sabi ko, okay na din yung na-acquire kong knowledge para magamit natin sa pagtiteach ng Word of God, ng salvation sa mga lost people, lagalag na kaluluwa. Tama? So malinaw.
The one in authority is God's servant for your good, para sa kabutihan ninyo. Pero anya, if you do wrong, be afraid. Pag gumawa ka anya ng masama, matakot ka. For rulers do not bear the sword for no reason. Yang mga rulers anya, hindi sila bumibit-bit ng espada ng walang rason. Sa modern time, hindi sila bumibit-bit ng baril sa walang rason. So, authorized sila magbitbit ng sword. Para pag hindi ka sumunod, ay malilintikan ka talaga. Lalo pag lumaban ka sa governing authorities. Kaya authorized po ang magkaroon tayo ng armed forces, ng PNP, for law and order. Pag wala, nakakita kayong bansa, mga kababayan, na walang armed forces, walang PNP. Mayroon na niya, Mr. Maravillas, yung Vatican. May gwardiya din sila. Swiss guards. Di ba? Walang armed forces. Ang armed forces niyan, yung mga bansa na Katoliko. O, di ba? Kasi doktrinado. Lahat ng bansa may armed forces. Bakit? Alam ng Diyos na maraming masasama. And they are authorized to use the swords as God's servant. Yung angels nga sa langit, may sword. May kalaban yung Diyos eh. The enemy of God, Satan. At yung kaguluhan sa mundo, mga kababayan, at ang kaguluhan sa reliyon, si Satanas ang author niyan. Tama po? Kaya confused yung mga tao ngayon sa kung ano ang totoo. Napakalinaw. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. So sila yung tagapaglingkod ng Diyos na mag-execute ng wrath at punishment, kastigo sa mga gumagawa ng masama. Huwag kami, mga taga-Pinta Kingdom, gumawa kayo ng mabuti. Anong tama na dapat gawin ninyo? I-surrender ninyo si Pacquiao, iharap sa hustisya para makamit niya yung hustisya. Tama? Kung totoong hindi siya nagkasala. Kasi yung mga alleged victims niya, hinahanap din nila yung hustisya. So kailangan may judgment. Paano makakarender ng judgment yung huwes? Ayaw niyang humarap. Kaya siya pinapahanap. At yung pulis natin may mandato, sila yung magsaserve ng warrant of arrest. Hinaharang ninyo. Tapos pag nasaktan yung kayo dyan sa operations ng PNP, ituturo ninyo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ba? President Bongbong Marcos yung nagkaso sa inyo? Hindi man si Bongbong Marcos, may complainants po. At yung kaso ni Pacquiao, hindi lang dito sa Pilipinas, wala pa sa Panguluhan, si President Bongbong Marcos, may kaso na si Pacquiao sa Amerika. Sabihin ninyo, nakipagsabuatan. Anong pakinabang ni President Bongbong Marcos kung makulong si Pacquiao? Ang layo ng mga argumento ninyo. Therefore, sabi diyan, it is necessary to submit to the authorities not only because of possible punishment but also as a matter of conscience. Naintindihan na ninyo? Tapos sasabihin nyo, inaaras kayo dyan sa ng mga pulis. Sinisiraan ninyo yung mga kapulisan natin. Nagtatrabaho lang sila, sabi ni General Torre, tumabi kayo kasi magsisimula na kami magtrabaho. Isi-serve yung warrant of arrest. Pari-parehas kayo. Si Harry Roque ganun din. Inaharas daw siya. Yan Roque Islam's house detention as abuse of power, harassment. Nagsinungaling ka Palusot ka pa. Inabuking. May inutosan yung Congress. I-verify mo anya kung may hearing si Juan sa Manila sa RTC. Wala man. Ngayon, si Digong, sabi ni Panilo, demolition job daw yung investigasyon ng Congress. Demolition job ninyo. Yung ginagawa ninyong paninira sa Pangulo, anong tawag ninyo yan kung hindi demolition job? Di ba? Pag kayo nanira, hindi demolition job. Pag pinaimbestiga kayo dahil may mga complainants, demolition job na. Yan ang mga ugali ninyo.
Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito India National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.